Mga kapuso, ang susunod pong sasagot at tatanungin ni Mel Tiangco at ng iba pa nating kasamahan ngayong gabi ay konsehal sa lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales, si konsehal John Carlos de los Reyes. Nagtapos ng kusong Teolohiya sa Amerika at Public Administration sa Universidad ng Pilipinas. 2 beses na upong konsehal ng lungsod ng Olongapo. Kasalukuyang Executive Director ng Jubilee Homes for the Poor si de los Reyes. Baon daw niya ang makabagong politika. Lalabanan daw niya ang katiwalian at babaguhin niya ang pananaw ng taong bayan sa gobyerno. Councilor de los Reyes, narito ang aking isang tanong. Ang isang tao ay kumakandidato sapagkat alam niyang mananalo siya. Hindi po ba? Subalit sa inyong katayuan, sa tansya niyo ho ba talagang merong ipapanalo si Councilor de los Reyes kung ang pag-uusapan ay logistics, pera, at kung ano-ano pang kailangan talaga sa isang eleksyon para manalo? Mel, sa nangyayari po sa mundo ngayon, hindi na bago yung nangyayaring hindi natin ninanais. Ano? Sa Amerika, nanalo si Barack Obama. Eh kung sinabi niyang itim ako at sa kasaysayan ng Amerika, lahat puti, hindi na nagkaroon po ng pagbabago. Yung pinaglalaban po ng Angkapatiran Party ay panibagong pamumulitika. Ako po ay pinili ng Angkapatiran Party. Hindi po ako nagpresenta sa akin. At yun po ang gusto natin basagin na pananaw sa sambayan ng Pilipinas. Yung politika na popular lang po ang nananalo at may pera. Yun po ang, kung mabasag po natin yan, magkakaroon po ang Pilipinas ng panibagong simulain. Ang kailangan po sa bayan talaga ay politika na ang nagsusulong yung partido na may pananagutan at responsable. May pananagutan po. Ibig sabihin nun, dinidisiplina ang kanyang mga miyembro. Kasi po, nakikita natin, tradisyonal na pamumulitika na lang ang nananaig. Tapos responsable po, may klarong batayan at malinaw na mga prinsipyo at plataforma. Eh, sa takbo po ng pamumulitika sa Pilipinas, talagang hindi natin makikita yan. At paano po kami mga kabataan sa politika? 25 years old lang po ako nung naging councilor ako. Nung panahon po na yan, talagang walang masandalan ang mga kabataan na bago sa politika na may hangarin talaga na magsilbi sa bayan. At trapo politics po ang umiiral. Yung utang na loob politics, yung padrino system. Mahirap pong manalo pero hindi po imposible. At naniniwala po kami na yung prinsipyo at plataforma na pamumulitika. Salamat po. May isang tanong din po para sa inyo mga kabataan na kinakatawan ni Jean Luz Castillo ng University of Santo Tomas. Ito po ang aking isang tanong. Ayon po sa aming pagsasaliksik, hindi po kayo sang-ayon sa Reproductive Health Bill dahil natatapakan nito ang mga karapatan ng mga kababaihan. Ngunit po, isa po sa mga realidad na ating kinakaharap ay ang problema sa paglobo ng populasyon. Kung sakaling pong maipasa yung Reproductive Health Bill at kayo po ang nakaupong presidente, paano po ibabalanse ang pagprotekta ng mga karapatan ng mga kababaihan at ang problema po sa paglobo ng populasyon? Yeah, pag hindi ko po sang-ayon sa Reproductive Health Bill, ay dahil po yung sinasabi nating overpopulation, wala pong basehan. 90 million, pag titignan po natin ang buong Pilipinas, ang dami-dami pong lupain. Ang problema, ang may mga pag-aari nun, mga congressmen rin sa Kongreso. Pag lumakbay ako hanggang Subic, ang lawak po ng mga lupain. Galing po ako sa Palawan, ang daming mga lupain. Gaano po ba natin gusto ibaba ang populasyon natin? 50 million? 30 million? Maliban po doon yung mga sinusulong na Reproductive Health Bill na mga contraceptive devices and commodities. Napatunayan na pong delikado yan para sa ating mga kababaihan. At hindi po dapat natin isinusulong yan. Ang gobyerno dapat ang manguna sa moralidad. Ngayon, lulunurin natin yung mga syudad ng mga condoms, pills, IUDs, vasectomies, ligations. Ang pinaka maganda po dyan, wag na makialam ang gobyerno sa ganyan at
hayaan na yung pamilya at yung mag-asawa at yung gobyerno, patupad na lang ang mga batas patungkol sa pagpoprotekta ng mga kababaihan na ginagalang ko po talaga, kaya ko naman kinukontra ang Reproductive Health Bill. Maraming salamat, Jean. Ginoong De Los Reyes, pumili po kayo ngayon ng isang numero. At ito po naman ay kumakatawan sa tanong ng taong bayan na ipinadala sa pamagitan ng GMAnews.tv. Number 7 po. Paano ninyo mapapatunayan sa bayan ng Pilipino ng inyong pagtagpo sa pagiging presidente ngayong 2010 election ay makabubuti para sa ikauunlad ng ating Pilipinas at hindi sa pansariling interes lamang? Sa pamamagitan po ng aking pagtakbo at kinakatawan po ang Kapatiran Party, ang gusto po natin, bigyan ng yung Pilipinas ng alternatibong choice, no? Pagpili at isa pong politika na nababase sa prinsipyo at plataforma at hindi po inuunang personalidad, popular at mga sikat at may pera. Councilor De Los Reyes, maraming salamat po. Salamat po. Mike? Salamat, Mel. Tapos na pong sumagot ang dalawang nauna ng presidentiable si Senador Noynoy Aquino at si Konsehal JC De Los Reyes. Susunod, si MMDA Chairman Bayani Fernando at si dating Pangulong Joseph Erap Estrada dito sa GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong!